What is up mga peeps? JB here and welcome to my motovlog. So a couple of days ago nagkaroon ako ng problema sa ating unit which is si Kawasaki RS200. Ang nangyari kasi noon, papasok kasi ako sa opisina. Now naramdaman ko na simula pa lang nahihirapan mag-start si ating unit. Pero tumuloy naman siya. Nakapasok naman ako sa opisina, natapos ko yung shift ko. And then nung pauwi na ako, pagdating sa parking, doon na nagsimula yung problema ng ating unit. So ang nangyari kasi pag switch on ko ng ignition, of course may maririnig tayong humming sound sa tangke. Most likely yan yung fuel pump. And then pag pindot ko ng start button, may redondo siya or nagre-redondo pero hindi siya tumutuloy. So sinubukan ko sa mga 3 beses. After nun, hindi na nagre-redondo. Click na lang maririnig mo pag pinipindot mo yung start button. Yung click sound na yon, nanggagaling siya sa likod sa may pillion seat. Most likely yan yung starter relay. So ang ginawa ko chinek ko yung fuse at saka chinek ko yung panel. So so far umiilaw naman lahat yung headlight, yung tail light, signal light, horn. Okay naman lahat lahat okay And then chinek ko rin yung fuse, wala namang problema sa fuse. Yung battery naman, I really cannot say na may problema yung battery kasi medyo bata pa yung baterya. Wala pa siyang 2 taon. 1.5 year pa lang yung baterya ko So, doon pa lang wala akong nakikitang problema sa baterya Even the terminal kasi kung meron mang problema sa terminal ng battery, walang dadaloy na kuryente, di ba? So I'm looking at other parts na pwedeng nagko-cause ng problema. Humingi na rin ako ng tulong sa Facebook page ng Kawasaki RS200. At salamat nga pala sa mga nag-comment kasi kung hindi dahil sa mga comments ninyo, hindi ko malalaman yung iba pang basic troubleshooting para sa ganitong scenario. Okay? Kaya sobrang thank you. Unfortunately, lahat ng basic troubleshooting na ginawa ko wala. Hindi gumana it didn't work. So naghanap ako ng shop na malapit sa opisina and lucky enough may nag-advise sa akin na merong isang shop na malapit sa opisina. So pinuntahan ko and then tinulungan niya akong makauwi sa bahay. So pagdating sa parking area, ang ginawa ni sir, chinek niya yung yung starter relay. Excuse me. So pag-check niya ng starter relay, ang ginawa niya, nirekta niya. Nung pagrekta niya, it worked. Gumana at umandar si ating unit. And then so ang ginawa ni sir, pinatay niya muna yung makina, tinanggal niya muna yung starter relay at nilinis niya. Pati yung terminal nilinis niya. After the cleaning, binalik niya ng maayos and then he did a series of tests. So nung kinabit niya na, nung naibalik niya na at nung nalinis niya na at naikabit niya na, sinubukan niyang i-start yung motor or yung ating unit ng normal. So surprisingly gumana. And he performed this normal
normal starting ng ating unit a couple of times to ensure na makakauwi ako na maayos. So, okay na. Okay na si ating unit. Nakauwi ako ng maayos. And then, salamat nga pala kay Sir, kay Kuyang Mekaniko. Kundi dahil sa'yo, hindi ako makakauwi ng bahay. Sorry, nakalimutan ko na yung, I forgot his name, tsaka yung name ng shop. I'm sorry, I forgot the name of the shop. Pero kung nanonood ka, kuya, sobrang thank you. Sobrang thank you. Kundi dahil sa'yo, hindi ako makakauwi ng bahay. Anyway, dun sa within a couple of days, siguro mga 3 days, during that period, nanood ako ng mga videos or ng clips regarding this issue. So meron akong mga napapanood na ang root cause ng problema is yung starter relay. But then again, hindi ko pwedeng sabihin na yun nga talaga yung problema. Pero dun sa napanood ko, actually it's 3 or 4 videos yung napanood ko. That's 90%. Kung i-gauge ko siya, mga 90 to 95%, almost pareho sila ng na-experience ko. So bumili ako ng starter relay just in case or just to be sure. And then nagpa-check ako ng pina-check ko na yung aking unit sa isang mekaniko na malapit dito sa bahay. So nung chinek niya yung unit, pinalitan niya yung yung starter relay. Actually okay naman yung starter relay, yung stock or yung original na starter relay. Okay naman daw siya, wala namang problema. So sabi ko, sige, okay lang. Pero kabit mo na rin yung bago para sigurado. So at least kung kung magkaroon man ako ng aberya, meron pa akong spare, di ba? So kinabit niya yung bagong starter relay, and then chinek niya yung starter, and he found out na meron palang konting or slight problem yung starter. So ni-repair nila yung yung starter. So wala nang problema yung starter. Wala rin problema. Sigurado ako walang problema sa starter relay kasi bago yan. That's brand new. Chinek din niya yung fuse, wala namang problema sa fuse. Wiring, wala namang problema sa wiring. So in short, nung pagka-uwi ko sa bahay noon, within a few days, okay naman si ating unit. Okay, gumagana naman na siya. However, after 2 days yata, gagamitin ko na yung unit, hindi na naman siya gumana. Nagre-redondo siya pero hindi siya tumutuloy. And then it happened again. After trying, wala nang redondo, click na lang ang maririnig mo ulit. So I'm not sure kung ang problema nito, kung ang naging problema na-lowbat yung baterya dahil nabakante siya ng siguro mga 2 or 3 days after nung second check-up. That's one. And I'm looking at other possible cause ng problema. It might be the stator or yung regulator or rectifier. So but then again, I'm not sure. So ang gagawin natin ngayon, dadalhin natin yung baterya sa battery shop para i-recharge or para i-recharge yung baterya. After recharging, try nating isa lang yung baterya, and let's proceed with the normal startup. Pag gumana siya,
So that means most likely nalobat lang yung baterya. Pero after recharging at hindi siya gumana at ganun pa rin, there must be something wrong sa bike na mismo. So I'm looking at the two parts ng motor na nagko-cause ng problem. Most likely yung stator na to. Kung hindi yung stator, yung rectifier na to. So kailangan na nating humingi ng tulong sa professional or yung mga magaling or yung mga marunong sa ating unit na RS 200, okay? So nag-message na rin ako sa Team Fulero just in case kung magkaroon ng problema ngayon, at least naabisuhan ko na sila at alam kong pwede na akong pumunta sa kanila anytime today. So tara, samahan niyo ako. Recharge natin yung baterya and then pumunta na rin tayo sa Team Fulero para once and for all malaman na natin kung ano ba talaga nagiging problema ng ating unit. Okay? So I'll see you on the next clip, mga peeps. Andito na tayo ngayon sa Team Fulero and it's time for them to check kung ano ba talaga ang problema ng ating unit. So, wala naman daw nakitang problema sa ating battery at wala rin naman daw nakitang problema sa ating rectifier. And as you can see, pinapalitan na yung gasket dahil meron silang nakitang sunog sa ating stator. Ayan o, pag ito tumagal, baka lalo pang lumala. Kaya kailangan ng palitan. Now, after replacing this stator, they performed another series of tests sa regulator and sa battery just to ensure na walang problema. And good enough, everything is okay. Now at this point, nagpa-general and proper cleaning na rin ako ng ating kadena kasi napansin ko medyo madumi na. So okay na mga peeps, tapos na gawin yung ating unit. Napalitan na yung stator, nag-change oil na rin kasabay. So far okay naman yung baterya ko, tsaka yung rectifier or yung regulator. So hopefully wala na tayo ma-encounter na issue. So once again, salamat sa Team Fulero. Alright, so let's do this.
so maingay na dito and it's time for me to go home. Hanggang sa muli, peeps. I'll see you on the next video. Ciao mga peeps.